Gallery spotted with Solomon sa training. Nasilat ang number 1 pick sa Capital One. 41 draft applicants kilalanin. Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend. Natapos na nga ang unang aktibidad bago ang paparating na 2026 PVL Rookie Draft dahil naganap na nitong May 25 ang PVL Draft Lottery kung saan 4 na bottom teams ang lumahok para sa tsansa na masilat ang number 1 overall pick sa paparating na draft. Kasama sa mga koponan ang Capital One Solar Spikers na may 40% chance, Galleries Tower with 30% chance, Zeus Coffee with 22% chance, and Chocomucho Flying Titans with 10% chance. Pero di umubra ang mga chances na ito dahil sa huli, nasungkit ng Galleries Tower High Risers ang number 1 overall pick kahit na sila ay may 30% chance lamang sa naturang lottery. Nagsettle naman sa second overall pick ang top-seeded na Capital One samantalang nasilat ng Chocomucho na may 10% chance ang third overall pick mula sa Zeus Coffee na siya na ngayong nag-uwi ng fourth overall pick. Tila given na nga rin naman umano na si NU superstar Alyssa Solomon ang magiging number 1 overall pick sa draft season na ito at posibleng ito na nga rin ang plano sa simula pa lang ng Galleries Tower team. Sa katunayan, bago pa man ang draft lottery, spotted na si Alyssa Solomon na nakikipag-ensayo kasama ang High Risers. Sa isang post sa social media, di pa nagdedeklara si Egay ng kanyang intensyon na sumali sa PVL draft ay marami na ang mga fans na nakakakita ng kanyang litrato kasama ang Galleries team sa ilang mga trainings. Tila naging destiny nga talaga siguro na mapunta sa High Risers ang number 1 pick para maisapormal na ang pagkuha nila kay Egay. Para kay Jean Assis, ang number 2 overall pick noong nakarang taon, ang karanasan ng pagsasalo ng sahig kasama ni Solomon ay nagbigay na ng sulyap sa kung ano ang maring itsura ng hinaharap ng kanilang team. Ang dating FEU standout ay hindi lamang nakaharap si Solomon ng maraming pagkakataon sa UAAP, kundi kamakailan naranasan din na makipag-training kasama ang expected top overall pick sa session sa Galleries Tower. Napakalaking tulong ni Solomon sa umuusbong na Galleries team na ito. They may not be a championship contender team pero pagdating ni Solomon, maaari siya na ang magsimula ng dinastiya ng Galleries team na nag-aasang pumasok at umangat sa tuktok ng liga. Interestingly rin, tila naging lucky charm si PLDT blocker Mika Reyes sa mga dehado sa draft lottery. Dahil si Reyes ang naging rason kung bakit nasilat ng Galleries ang top spot sa Capital One at siya rin ang nakabunot kung paano nasilat ng Chocomucho sa Zeus Coffee ang number 3 slot. Nanguna sa bunutan si Reyes kasama si next-led middle blocker MJ Phillips. Kukumpletuhin ang opisyal na listahan ng sequence of draft picks ng Akari Chargers with 5th pick, Next-led Chameleons with 6th pick, Farm Fresh Foxies with 7th pick, PLDT High Speed Hitters with 8th pick, and Creamline Cool Smashers sa 9th pick. Masasabing effective ang draft system ng PVL dahil kung papansinin ang last year na nasa bottom 4 na team Next-led at Farm Fresh ay ngayon hindi na sumali sa draft lottery dahil kasama na sila sa mga top teams sa PVL. Samantala, 42 mga aspirante ang opisyal nang naglagay ng kanilang mga pangalan sa 2026 PVL Draft Pool at magiging karapat-dapat na lumahok sa PVL Draft Combine. Nanguna sa listahan si Alyssa Solomon, 6'1" opposite hitter mula NU na kamakailan naglaro bilang import sa Osaka Marvelous sa Japan SV League. Sa paglalaro ni Solomon sa Marvelous, 30 laro siya pinasok kung nakarang season at nakakuha ng 147 points na binuo ng 116 attacks, 27 blocks, and 4 aces. Kasama rin sa pool ang mga kapwa UAAP standout and potential PVL Draft 2026 top picks din na sina Camila Lamina, Bernadette Pepito at Nina Itang. Si Lamina na mula rin sa NU ay 2 beses naging UAP best setter. Si Pepito naman, isang produkto ng UST, ay 2 beses naging UAP's best libero, habang si Itang ang tanging nakakakuha pa lang ng 4 Best Middle Blocker Awards sa kasaysayan ng UAAP
UAAP Women's Volleyball. Ang iba pang mga dating Golden Tigresses sa pool ay sina Jonah Perdido at Saiza Gula, habang ang mga kapwa UP Maroons naman at sina Itang, kasama niya sina Ira Haboneta, Joan Monares, Hart Magsumbol at Jum Gayo. Nakapasok rin bago ang deadline ng aplikasyon noong Biyernes. Ang mga FEU standouts naman na sina Tino Baldo, Ana Asis at Floris Papa, sina Ella Raagas, Michelle Beterina at Sofia Sindayan ng De La Salle University, at ang trio ng UE Lady Warriors na sina Casey Cepada, Tine Calia at Kais Balingit. Kasama rin si Barbie Hamiri ng Adamson at Tax Fujimoto ng Ateneo ang kumumpleto sa UAAP contingent. Isang Phil-Foreign prospect lamang ang sumali sa draft class na ito, at ito'y si Jade Fuentes ng Cal State Dominguez Hills. Si Fuentes, na ipinanganak sa California, ay isang 6-foot spiker na naglaro din ng pansamantala noon sa De La Salle Lady Spikers bago siya bumalik sa US. Mula naman sa NCAA, sina Lara May Silva, Natalia Celier at Julien Castro ng Colegio de San Juan de Letran, Marion Alona at Gayle Batara ng Jose Rizal University, Jonah Dolorito, Janet Tulang at Jerica Lopez ng Lyceum of the Philippines University, Grace Cabadin at Liana Ong ng Mapua University, Eri Navarro ng San Beda University, Catherine Santos, Cristina Marasigan at Christine Junicio ng San Sebastian College Recoletos, at Fian Ariola ng University of Perpetual Help System Delta ay pumasok rin para sa draft pool. Dalawa lamang ang mga prospect mula sa mga kolehiyo sa probinsya na nagsumiti ng kanilang aplikasyon. Ang 5'9" middle blocker na si Kirsty Destajo ng University of Nueva Cáceres sa Bicol, at ang ace blocker na si Angel Galinato ng University of San Carlos. Kumpleto ang listahan sa pamamagitan naman ni Immaculada Concepcion College duo na sina Jessica Sakay at Marjorie Orpila, sama si Laika de la Peña ng Polytechnic University of the Philippines. Sila ang 42 players na bumubuo para sa PVL 2026 draft season. Ang susunod na hakbang para sa prospect ay ang mandatory draft combine na nakaschedule ngayong May 28 to 29 na gaganapin sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City. Ang mga applicants naman ay magkakaroon pa rin ng hanggang June 1 kung sakaling bawiin o magbago ang kanilang isipan at alisin ang kanilang pangalan mula sa pool. So that's it for today's video, ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell sa latest ganap at trend sa volleyball sa Pinas.